May nagtanong sa akin, "Good day po sa inyo. I hope you're doing well. Hingi lamang po sana ako ng tulong or advice. May umutang po kasi sa akin worth 60,000. Tapos ngayon po, hindi na nagbabayad. Nalaman ko na lang po na yung inutang pala niya sa akin ay hindi lang sa kanya kundi tatlo sila. Kaya ngayon hindi na nagbayad sa kanya yung kasama niya, hindi na rin siya nagbayad sa akin. Una pa lang hindi ko naman alam na marami pala silang gumamit ng pera. Kala ko lang siya lang. Kasi kung alam ko na hindi lang pala siya ang gagamit, ay hindi ko na lang pinautang. Nalaman ko na lang din na ganun pala ang kalakaran nung nagpalya na siyang magbayad sa akin. Tanong ko lang po, ma'am, pwede po ba itong estafa? Dahil sa nature ng deceit at pagsira ng trust sa pagbibigay ko sa kanila simulat sa pool, plano nilang gamitin ng isang tao para makautang yung ibang dalawa na sumali. Sana po matulungan niyo ako. Salamat po. Actually po, pwede po yan pumasok ng estafa, no? Kasi nga ho, meron na kagad panlilin lang sa simula pa lang, no? Kumbaga, hindi sinabi yung totoo na tatlo pala sila nagagamit dun sa pera, no? Pero kasi ang mahirap po kasi diyan is kung paano nyo patutunayan sa korte, no? Kasi yun ho ang pinakamahirap gawin eh. Yung mapatunayan nyo sa korte na may panlilin lang o panluloko na nangyari sa simula pa lang po nung pagpapautang. Ano po? Ang pinakamainam po niyan is kumonsulta ko kayo sa abogado. Kasi sa mga ganyang usapin po, abogado lang ho ang makakasagot niyan sa inyo. Ano po? Kasi masyado na siyang technical o masyado nang malalim para ho sa akin. Kasi hindi ho ako abogado. Ako po'y maniningil. Ano po? Kumbaga, ako po kung ano lang po yung na-experience ko, yun lang po yung ibinibigay kong advices, no? Dito po sa aking channel, no? So, yun po yung maghanap po kayo ng abogado na maaari pong tumulong sa inyo. Ano po? Kung wala pa ho kayong budget, no? Pwede ho kayong lumapit sa PAW. Natutulungan din naman ho nila kayo, no? Ang mabigat ho kasi sa estafa is paano nyo patutunayan na sa simula pa lang po is meron na hong panloloko or panlilin lang na ginawa sa inyo. Ano po? Kasi kung yan po pagpapatalbog ng cheque, madali ho yun eh. Kasi may proof kayo eh. Pero ito kasi, paano nyo ngayon ipapatunayan sa husgado o sa korte, no, na niloko nila kayo sa simula't simula pa lamang. Ano po? Kaya ang payo ko sa inyo kanina is dumulugo kayo sa abogado kasi sila ho ang nakakaalam yan, no? Kasi po meron silang mga pamamaraan na gagawin or sasabihin sa inyo, no, para po matulungan kayo dun sa kaso ninyo, no? Kumbaga, paano mapapatunayan na na may panlilin lang o panluloko sa simula pa lang, no? Ano yung dapat yung gawin? So ma-advise ho kayo ng mga abogado doon, no? Kaya ho no, ang payo ko ho lagi, no, kung napapanood niyo po yung mga videos ko before, no, bago ho kayo magpautang, manghingi ho kayo ng mga dokumento na nagpapatunay na na may kakayanan yung tao magbayad, ano po. Tapos para makilala niyo ng lubusan, kasi hindi ho po pwede na may pera kayo, may lumapit sa inyo, papautangin nyo na. Usapan lang. Hindi ho po pwedeng ganun. Tsaka pagka nagpautang ho kayo, dapat yan nasusulat ho. Bakit? Kasi pag naglagay ho kayo ng interest, at least i-honor po ng korte yan, no? Kasi pagkasasalita lang, hindi i-honor ng korte yan eh, no? Yung interest na ipapataw ninyo, kung magkano lang ibinigay nyo, yun lang ibabayaran nila. Di po ba? So lagi ko pinapayo yan, no? Pagka magpapautang ho kayo, manghingi man lang ho kayo ng mga requirements kagaya po ng ID, proof of billing, proof of income. Tapos kahit papaano i-CI nyo po, no? Alamin nyo yung background ng tao. Kasi kagaya ho nung isa, may nagtanong din, paano raw ba sisingilin yung tao na lumipat na ng bahay, no? Na nagtatago na. O yun ho yung dahilan kaya kailangan nyo manghingi ng mga dokumento, no? Kasi kami, ang ginagawa namin, mga kolektor,
Nag-skip trace po kami. Nagre-research po kami. No? Mahirap po ang mag-skip trace. Hindi ho ganun-ganun lang yan. It takes months or even years po bago nyo matonton ng isang tao. O minsan hindi nyo na nga natutonton eh. No? Kasi minsan talaga walang nakakaalam. O di po ba? So paano nyo ho talaga sisingilin? Di po ba? Kaya pagka ho kayo magpapautang, manghingi ho kayo ng mga dokumento. No, yung ID po, proof of income, proof of billing. No, tapos kahit pa paano meron kayong mga application form man lang. Tapos i-CI nyo kahit pa paano. Alamin nyo ho yung background. Kasi kung sakaling hindi ho makabayad, kahit pa paano, magagawa nyo yung legal na pamamaraan ng paniningil. Diba? Mapapadala nyo ng demand letter. Kasi napaka-importante ho noon. Kasi pag wala ho kayong demand letter, no, hindi nyo na-save sa kanya at hindi niya na-receive, hindi ho kayo makakapagsampa ng kaso. Di po ba? Yung first step ho kasi yun eh. So, yun ho, importante ho kasi yan. No? Napaka-importante po niyan. Na alam ninyo kahit papano kung sino yung pinautang ninyo. No? Kasi hindi naman ho lahat ng kaibigan nyo ganun nyo kakilala eh. Hindi ho lahat. Kasi alam nyo ho ba kung saan nakatira sa probinsya yan? Di po ba? Ako, may mga kaibigan ako, hindi ko naman alam kung saan sila talaga nakatira eh. Di po ba? May ganun ho eh. Kaya hindi ho porkit kaibigan ninyo na matagal na panahon na, pautangin nyo na lang ng ganun. Or di kaya, na-refer ng kaibigan ninyo, pinautang ninyo, kasi nga kakilala ng kaibigan ninyo. Di po ba? Hindi ho ganun. Kasi yung pera ho na ipauutang ninyo, pinaghirapan nyo ho yan. No? Dugot pawis nyo yung naging dyan, puhunan dyan. Tapos pauutang nyo lang ho ng ganun. Di po ba? Wag ho ganun, no? Kasi tingnan nyo ha, yung mga kumpanya ho nang nagpapautang, nakita nyo kung gaano ho kahigpit or napakarami ho nang hinihingi. Di po ba? Kasi kailangan ho yun eh. Di po ba? Na pag dumating ho sa punto na hindi na kaya magbayad or hindi na nakabayad yung yung nangutang, makakagawa kami ng ng paraan na masingil siya sa legal na paraan. Di po ba? Paano ko kayo magpapadala ng demand letter kung hindi nyo na alam kung saan nakatira? Di po ba? Baka hindi nga ho ninyo alam yung cellphone number or email address. Di ba? So, importante ho na gumawa tayo ng due diligence natin, no? Na ma-mitigate yung risk natin sa pagpapautang. Kasi kagaya yung sinabi ko kanina, napakahirap kitain ng pera. Tapos pauutang nyo lang ng ganun-ganun. So mabalik po tayo dun sa sa tanong ninyo, no? Maaari po siyang maging estafa. Pero para mas klaro at mas sigurado no? Kumonsulta ho kayo sa abogado. Sila lang po ang makakasagot sa inyo yan. Para kahit papaano lahat to maitanong nyo at lahat maisagot sa inyo. Mabigyan na kayo ng bird's eye view kung ano yung mangyayari kung itutuloy nyo po yung inyong kaso ng estafa. Kasi maduguho yan, estafa. Napaka mabusisi ho yung ganyang klase ng kaso. Kasi criminal case ho yan, may kulong. Kaya ang kumbaga yung pagpipresenta ho ng ebidensya hindi lang basta-basta. Kasi kung kayo magpapail ng kaso at hindi naman kayo sigurado doon sa ebidensya ipapakita ninyo or ipipresent nyo sa korte, madi-dismiss lang ho yan. So sayang ho yung ibinayad nyo rin sa korte, yung filing fee nyo. Hindi po ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito and kunin ko na po itong opportunity na to para magpasalamat po sa inyo sa panonood nyo po sa aking mga ina-upload na videos. Maraming salamat po sa inyong mga likes, comments at pag-share po ng aking mga videos. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin po kayo na suportahan nyo rin po yung iba ko pa pong mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.